Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta. Ito na, nagsalita na talaga si Senator Loren Legarda hinggil sa pag-take over ng Senate Minority Block sa Senado na kung saan ay kanilang inelect si Win Gatchalian na Senate President pro tempore na kung saan yan ang posisyon ni Senator Loren Legarda. Sinabi ni Senator Loren Legarda na illegal at unconstitutional ang ginawa ng minority block. Tapos ngayon sabi ni Ping Lacson na hindi na Senate President si Alan Peter Cayetano. So meaning walang Senate President na ngayon. Ang tanging meron sila ay ang acting daw na si Win Gatchalian kung saan pinalakpakan ito ng Malacanang at ng House of Representatives. Uy! Oo, nag-issue agad sila ng statement na congratulating Win Gatchalian. Ay napaghalataan talaga na hindi sang-ayon ang House of Representatives at Malacanang kay Alan Peter Cayetano. Pero nang si Gatchalian na ay naglabas na ng statement congratulating Win Gatchalian. Meaning, tama talaga na itong majority block ni Senator Alan Peter Cayetano ay independent. So bale, di umano, yang kay grupo ni na Win Gatchalian, back up pala yan. May back up sila sa Kongreso at sa Malacanang. Oy! Napansin nyo? Tayo lang ang pinagloloko. Kailangan talaga nilang pigilan ang flood control hearing bukas. Pero hindi magpapapigil na Senator Alan Peter Cayetano kasi itong di umano'y majority ngayon ay illegitimate. Sila daw ang legit. Kaya nga si Senator Loren Legarda nagsalita na talaga. Oo. Galit na si Senator Loren Legarda na itong ginawan lang pag-overtake sa Senado ay illegal at unconstitutional. O ito kabibig ha, basahin natin ang statement ng Senator Loren Legarda. Ito na. Wala na magkaalaman talaga sa mga may utak at mga walang utak. Ito Senate takeover is unconstitutional, sabi ni Senator Loren Legarda. Basahin natin ha. Until there is vacancy, resignation, expulsion, final disqualification, or other legal basis recognized by law, their seats remain part of the Senate's full membership. So, basahin natin kabibig ha. Ito ang sabi ni Senator Loren Legarda. Senate pro tempore and four-term Senator Loren Legarda raised serious constitutional concerns, pointing out that no senator can validly act as Senate President on the strength of only 12 votes. Under Article 6, Section 16(1) of the 1987 Constitution, the Senate shall elect its president by a majority vote of all its respective members. Since the Senate is composed of 24 senators, that majority is 13. By the fact that the senators present did not have 13 votes, they could not validly elect a Senate President or authorize a senator to act as Senate President. Sino kaya ang nag-advise no sa minority block? Under Rule 2, Section 2 of the Rules of the Senate, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. This means that the Senate President pro tempore, the Senate Secretary, and the Sergeant at Arms also required at least 13 votes. This is clearly recognized and admitted by the minority senators in their public statements and interviews. That is why the minority senators did not vote for a Senate President. They lacked the required 13 votes. In the same way, they could not have legally elected a Senate President pro tempore because they also lacked the required 13 votes. Sabi dito, when the Constitution and the rules are clear, this must be applied as written. Legarda stressed, the Senate is composed of 24 members. A majority of 24 is 13. Without 13 senators present, the Senate cannot validly transact business. Without a quorum of 13, it is clear that no change of committee chairmanships can be done.
The temporary absence of some members should not become a reason to lower their representation or weaken the mandate of the people who elected them. Until there is a vacancy, resignation, expulsion, final disqualification, or other legal basis recognized by law, their seats remain part of the Senate full membership. We remain firm in our respect for the Constitution. Any proceeding conducted without constitutionally required quorum raises serious questions of validity and cannot be recognized as consistent with the clear mandate of the Constitution. Yan po ang statement ni Senator Loren Legarda. Grabe. Klaro pa lang dyan, alam nyo na kung anong ibig sabihin niya. On the other hand, kabibig, makinig tayo sa mga expert. Lalo na itong si Attorney Rowena Guanzon kung ano ang kanyang statement hinggil dito. Ito kabibig ha, makinig tayo sa mga lawyers na may alam sa batas. At maintindihan, alam nyo, sa nangyari ngayon, marami tayong natutunan mga kabibig. Marami talaga tayong natutunan. At thank God, talagang ang social media is very, open to all. Ito na. Anyway, tignan natin. Kulan nga natin ng reaction. Sasamahan tayo ni Attorney Rowena Guanzon. Attorney Guanzon, magandang hapon po. Magandang hapon po, Kuya Glenn. Opo, si Jen po ito, no? Kasama ko rin si Kuya Benny. Napanood nyo ba yung nangyari sa Senado? Kayo po, personally, ano reaction ninyo? Ang sinasabi ng grupo ni Win Gatchalian na may majority na sila dahil sumama sa kanila si Senator Escudero. Yes po. Ang nakalagay sa konstitusyon, the quorum shall a majority of the 24 members of the Senate shall constitute a quorum. Kasi wala namang namatay sa kanila, di ba? So 24 sila. Sa 12, hindi po yan quorum. Yung ginagamit nilang decision ng Supreme Court na Abilino versus Cuenco na sinabi nila ay 12 ay quorum dahil po nung panahon na yan na habla si Abilino versus Cuenco na kinuha ni Cuenco yung pagka-Senate President, yung panahon po na yon si Senator Tomas Confesor ay nasa abroad. Kaya po sinabi ng Supreme Court na 23 lang sila. Because at that time, nasa abroad outside the jurisdiction ng Pilipinas ang isa, si Senator Confesor, and cannot be compelled to attend that Senate session. Ibig sabihin po, ang tanong, hindi po applicable yung Abilino versus Cuenco na decision. 12 lang sila doon kasi may nag-abroad. So 23 lang sila. Ang majority 12 doon sa Abilino versus Cuenco. Pero dito sa kanila ni Win Gatchalian, yung 12 ay hindi majority dahil wala namang nag-abroad, walang namatay, at walang vacancy. Ang daming mga galing na abogado dyan. Si Kiko Pangilinan, abogado dyan sa kanila eh. Pero gagamitin lang talaga nilang Abilino versus Cuenco. Ewan ko ba, pakapalan na lang. Ewan ko, lahat ng pinag-aralan natin dito parang mapupunta lang sa basura dahil napakagaling naman itong grupo ni Gatchalian. Pwede ba itong question? Ang 12 ay hindi majority ng 24. Ang 12 ay 50% ang nakalagay sa Constitution. A quorum shall constitute 50% plus 1, which is 13. Now, the Supreme Court might consider that a different number, different from 24 to determine the quorum if there is a vacancy. For example, may namatay na may na-suspend na senador. Kahit si Senator De La Rosa ay wala dyan, absent siya, walang vacancy. Kahit si Senator Ejercito nasa jail, walang vacancy. In fact, ang mga staff nila ay nagre-receive ng salary sa Senate because at any time, someday they might come back. Senator Estrada might get acquitted. Senator De La Rosa might decide to go back. So, There is no vacancy.
So, Therefore, the 24 is still the number to count for the majority, which is 13, hindi 12. So, attorney, sa nakikita niyo pong situation ngayon, si Benny Antiporto po ito, sa nakikita niyo pong situation ngayon, malaki ang posibilidad na aabot po ng Korte Suprema itong bagay na ito kung Aabot sakaling hindi talaga. po nila masettle to. Aabot talaga. Mhm. Aabot talagang Korte Suprema dapat. Kasi gaya rin ho ng sabi ng iba abogado na hindi naman po kinwestiyon yung quorum kanina kung habang nagkakaroon ng proceedings dahil doon din naman daw po si Chis Escudero. Bakit? Nasa kamay ba ni Chis Escudero ang pagka-question dyan? Mhm. Bakit? Mhm. Bakit? May rule ba na kailangan i-questionin ang quorum? Dapat alam ng bawat senador kung ano ang quorum. Ano ba sila? Di sila nag-aral? Mhm. Lalo na si Atty. Pangilinan na abogado siya. Magpasa naman kayo ng Abilino versus Cuenco. 23 lang ang bilang doon ng Supreme Court on a motion for reconsideration because Senator Confessor was abroad. And there is no vacancy now. Even with Bato de la Rosa absent, even with Jingo Estrada absent because he's in jail, their offices are not vacant. Mhm. Ilang ulit sabihin, pero kung gusto talaga nilang gawin, ginagawa nila kasi BBM gang na sila. Ano bang kinatatakutan nila dyan? Ang Senate Blue Ribbon Committee? Bakit? Bakit? May mga magsasabi ba dyan na ilan sa kanila ay nagkamaleta din? Mhm. Ano ang napakamahiwaga dito sa Senate Blue Ribbon hearing ni Senator Marcoleta na lahat na lang ay ginagawa nila para ito ay hindi matuloy? Lalo naman pag hindi nila tuloy ay ang mga tao naman ay lalo nagde-demand ngayon na ibuksan niyo yung Senate Blue Ribbon Committee na yan at wag na si Ping Lacson ng chairman dyan dahil nung siya ang nag-chairman wala namang nangyari. So, Yan lang po ang masasabi ko dyan. paano po natin pala Para tatratuhin? sa akin po, opinion ko, Opo. Attorney, tatanungin ko. araw din ako ng batas at nagturo. Opo. Wala, hindi ba sa quorum nila? Senate President Alan Peter Cayetano should go to the Supreme Court. Thank you very much. Oh, yun kabibig Magandang nangyari. Legit, Ito. legit Aaron was Tulfo, legal. ayon sa may Aaron Tulfo. Legit was legal because Legit it was daw. based on Supreme Court decision. The Avellino versus Cuenco case way back in 1949, February 18, 1949. There was also a precedent in 2017 when Senator Frank Drilon was the Senate President. There was a quorum, 12 of them, because out of the 24, 3 were in prison. Nasa kulungan po yung 3 senador. 5 po ang nakabakasyon, kaya 12 po ang nagkaroon po sila ng quorum. So we have a precedent. The reason why we have to do this, there's already a violation of the Constitution. 3 straight days po. They blatantly disregard the rule of law, the Constitution. So we have to act. And we are very fortunate that one of them, member of the majority before, Senator Chis Escudero, do not conform and do not believe in what they are fighting for. Yun ang sabi ni Erwin Tulfo na legal at legit daw ang kanilang pagiging majority ngayon. Pero naniwala ba kayo kay Erwin Tulfo? Okay, ito si Harry Roque. Sa plenaryo, ayan, anong kanilang nakakamit? Iniiwasan nila ang pagpalit ng liderato. Iniiwasan nila ang pagpalit ni Alan Peter Cayetano dahil pag napalitan si Alan Peter Cayetano, alam natin na ang Blue Ribbon, ibabalik nila kay Lacson na magtatago na naman ng katotohanan. Masisiwalat sa wakas ang katotohanan ng Marcos Bangag Administration. Siya mismo ang mastermind ng kakurakutan sa ating bayan. Mga kaibigan, saludo sa mayorya ng Senado at sa BBM 11, mahiya naman kayo. Sinusuka kayo ng taong bayan. Butod ang siyang nananakot at nagsasabi, anong gusto mo? Kulong o sapi ka sa minorya? Ooh. Alam niyo po ha, nung nalaman ko yung kwentong yan, di na ako nagtaka. Kasi alam niyo pati sa akin sa akin, yung butod na yan na nagsasabi na sige, kausapin niya si Ek. Kung gusto niya mawala ang mga kaso niya. Ako ba naman
papatol pa ba ako sa ganyan? Halos magdadalawang taon na ako. Mag-aantay na lang ako dahil alam ko, hindi na sila masisitmura ng taong bayan. Sisipain at susukahin na sila, kaya mag-aantay na lang ako. Kaya no thanks. Gaya ni Jinggoy, I'm saying no thanks. Manigas ka. In any case, checkmate po ang BBM 11. Wag na po natin silang tawaging minorya. Sila po ay BBM 11. Dahil sila po talaga ang nagnanasa na wag sa publiko ang katotohanan na si Marcos Bangag ang mastermind ng kakurakutan sa flood control scam. Kaya po lahat na nangyayari ngayon sa Senado para pagtakban ang katotohanan. Gaya ng pinagtakban ni Ping Lacson ng katotohanan na si Marcos Bangag ang siyang mastermind ng lahat ng kakurakutan, hindi lang sa flood control project, kundi sa national budget ng 3 nakalipas na taon. So ngayon, pahiya ang BBM 11. Nung una silang nag-walk out para hindi nga maamendahan ang rules ng Senado para payagan ang mga senador na boboto electronically, akala nila bilang minorya, sila lang ang may veto vote. Hindi na ba nila naisip na ang mayorya, at least nung nandyan pa si Jinggoy, mas marami, mas malakas ang veto vote kung gusto nila. Ngayon, pinalalabas nila na wow, ang mga mayorya daw talagang pabaya sa katungkulan dahil ayaw mag-session, dahil sa politika. Bakit? Ano ba ginawa ninyo? BBM 11 nung kayo nag-walk out. Diba? Para nga hindi maamendahan ang rules ng Senado, kayo nag-walk out para walang numero at walang quorum. Diba kayo unang gumamit sa rules para politikahin? Para nga hindi mapagbigyan yung mga gaya ni Bato at ngayon gaya ni Jinggoy na makaboto online. Kasi alam ninyo, kinakailangan mawala ang boto ni Bato at ni Jinggoy pagdating sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Di ba ang dinanais ng Bangag at ng Butod ay para matanggal si Inday Sara Duterte at kinut sa plenaryo, ayan, anong kanilang nakakamit? Iniiwasan nila ang pagpalit ng liderato. Iniiwasan nila ang pagpalit kay Alan Peter Cayetano dahil pag napalitan si Alan Peter Cayetano, alam natin na ang blue ribbon ibabalik nila kay Lacson na magtatago na naman ng katotohanan. Masisiwalat sa wakas ang katotohanan ng Marcos Bangag administration. So yun, kabibig, narinig nyo ang mga sentimiento ng mga lawyers hinggil sa nangyayari ngayon. Si Senator Lorne Garra talagang nagsalita na, talagang sabi ni Senator Lorne Garra, this is unconstitutional. Sobra na to. Kailangan nyo na malaman kung tama ba ang mga ginagawa or hindi. Pero sabi niya, legal daw ito. Hindi umano ganito, ganyan. Ano ba? Grabe naman to. Ay, anong nangyari sa inyo? Ay, diba? Pero sige lang, may araw din kayo. At someday, ewan ko sa inyo. O, eto pa kabibiga, pakinggan natin si Tio Moreno sa kanyang statement din hinggil sa mga pangyayari. At binanata niya si Risa Hontiveros ito. Mga kababayan, huwag po tayong maniwala sa fake news na pinagkakalat ni Risa Hontiveros today at pinaniniwalaan ng kanyang mga kulto na kakampota. Okay. On her Facebook page, she posted, "Finally, after 2 days, we reach a quorum." So she's pertaining to the solid block 11 or yung BBM 11 na mga senators BBM plus 11. Cheese Escudero na biglang lumutang sa Senado ngayong araw. Okay? Pag-usapan po natin kung ano ang ibig sabihin ng quorum. If you will read the 1987 Constitution, puntahan nyo yung Article 6 because it talks about the legislative department. So yung House of Representatives and the Senate. In Section 16(2), it says here, a majority of each house shall constitute a quorum to do business. Ibig sabihin, walang business as usual sa Senado kung hindi na-reach yung quorum. Okay? As of now, we have 24 members of the Senate. Okay? And a quorum in the Philippine context is defined as a majority of all its elected and qualified members. So sa sinasabi ko kanina, 24 pa rin yung mga senators natin. And so it generally requires at least 13 senators to be physically present in the Senate session hall to conduct official business. Ilang senators ang present kanina? 12. 12. Does that constitute a quorum? No. No.
Ilan ang kailangan natin? 13. 11 plus 1 is 12, not 13. Ibig sabihin, fake news ang pinagkakalat ni Risa Hontiveros. Fake news. Eh wala na nga, hindi na 24 kasi nagtatago ngayon si Senator Bato de la Rosa because of the Expel na ba si ICC Bato? warrant of arrest. Tapos si Jinggoy Estrada ay nakadetain ngayon because of the warrant of arrest served to him by the Sandigan Bayan because of a plunder case filed against him. Di ba? Mga kababayan, if a senator is absent or under investigation or kung may warrant of arrest or nagtatago or even if detained, hindi po yan nagre-render ng kanyang seat as vacant. Okay? Oh. Sa Senate, vacancy may arise if patay na yung senator, nag-resign, Mhm. may permanent incapacity, removed from office from whatever reason it is, okay? Or disqualification. Yan lang yung mga reasons na valid para makonsider natin na vacant ang isang seat ng senator. As of now, hindi yan ginawa kay Bato de la Rosa, hindi yan ginawa kay Jinggoy, and that means 24 pa rin yung sitting senators natin, and ang majority nga ng 24 is 13 not 12. Okay. So balikan natin yung post ni Risa Hontiveros. May pa-caption pa siyang sa wakas, 'di ba? Sabi niya, "Finally after 2 days we reach a quorum. Senator Risa Hontiveros, wag mo naman gawing bobo ang mga bobo mong followers or mga Ooh. supporters mo. Wala pong quorum. Hindi po kayo umabot sa 13. Okay? 12 lang kayo. 12 is not 13. Okay? Yan lang. Wag kang fake news peddler kasi Oh. Kaya nga yung iba hindi boboto si Risa dahil sa mga ginagawa niya. Uy, ano ba naman yan? So yun lang kabibig ang ating Lipat for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.